Miss Ligaya, Tol, at sa lahat ng nakikinig ngayon, ang totoo? Napunta kami sa maling baryo noong gabi ng fiesta. Akala namin handaan lang, kantahan, at konting inuman. Pero hindi namin inasahan na ang gabing iyon ay magtatapos sa isang bagay na hindi na namin malilimutan. Hindi ako nagkukwento para magpabighani. Nagkukwento ako dahil kailangan kong ilabas ang lahat. Para malaman ninyo kung bakit ako umalis, bakit ako nagsakripisyo, at kung ano ang ibig sabihin ng pamilya kapag ang dugo mismo ang nagpapahirap sa iyo. Simula noon, tuwing magpapasya akong isalaysay ang nangyari, naiisip ko ang amoy ng uling na gumapang sa hangin nung gabi, hinaluan ng mantika ng lechon, ng asukal sa kakanin, at ng isang panandaliang baho na parang nabubulok. May maliliit na banderitas na umiindayog sa ibabaw ng kalsada, kumikislap sa ilaw ng poste. May tunog ng karaoke mula sa malayo, at may mga tinig ng mga kababayan na nagtatawanan. Parang ordinaryong piyesta lang, hanggang hindi na ordinaryo. Ako si Romer, si Relson ang kuya ko, tahimik, may ngiti na nagpapahiwatig ng anumang damdamin na pinipigilan niya. Lumaki kaming mag-isa, ulila kaming dalawa. At ang lolo namin, si Lolo Segundo, ang tanging natitira. Di mo siya makikitang madaldal, pero kapag may sinabi siyang paalala, binibigyan mo ng timbang. Mag-iingat kayo, iyan ang sabi niya bago kami umalis. Hindi namin inisip kung gaano kalalim ang ibig sabihin noon. Akala namin, simpleng paalala lang. Hindi. Alam ko, marami ang nagtataka kung bakit kami nagpunta. May bisitang fiesta sa isang bayan na ipinatawag ni Lolo. May kamag-anak daw na nag-aatubili, at dahil Kristiyano ang ugali ni Lolo, hindi niya kami pinapabayaan mag-isa. Pumunta kayo, makikilala ninyo ang mga tao. Magandang pagkakataon para sa inyo ni Relson. Makakilala si Catherine, sabi niya, na may konting halong pag-asa. Oo, si Catherine. May konting kwento doon. Mahal ni Relson si Catherine nang hindi pa niya nalalaman ang lahat tungkol sa sarili niya. Si Catherine, simple, may magaan na tawa at mga mata na natatakpan kung minsan ng malulungkot na alaala. Minsan, natatanong ako kung ano ang nakikita niya sa kuya ko, pero hindi ako ang karapat-dapat maghusga. Ang mahalaga, tumitigil ang pagod niya kapag kasama ang mga taong nagmamahal sa kanya. Bago kami umalis, inayos namin ang baon. Damit na pampiesta, ilang piso, at ang lumang kamera ni Lolo na may sira ang flash, pero mabuti pa ring gamitin para kumuha ng larawan ng pamilya. Naglakad kami papunta sa terminal ng van kasama si Lolo, at habang naglalakad, muntik na akong huminto. May natutunaw akong kaba sa dibdib. Parang may tinik sa likod ng leeg na hindi ko maalis. Lumaki sa amin ang takot, pero inalagaan natin ito ng normalidad. Nagbibiruan kami, nag-aaway ng maliliit, at kumakain ng palabok sa kalsada bago mag-alis. Ang ruta na pinuntahan namin ay hindi tuwid. Ang driver ay isang uyaman sa salita pero tila bumabagal ang pag-ikot ng gulong kapag papasok sa barangay. Madali lang to mga apo. Ilang minuto lang, sabi ni Mang Henner, ang host na nag-aanyaya sa amin. Siya mismo ang nag-text sa amin ng direksyon. Mukhang kilala namin siyang maasikaso. May anak na si Kendra na mukhang mas matalas pa sa iilang nanay sa palengke. May maliit siyang tindahan ng chichirya at bote ng soft drinks. Parang eksena mula sa mga lumang pelikula, pero may modern touch. May CCTV sa mga poste at may bagong tingin ang mga bahay. Hindi naman kami mag-aakala na mali ang aming patutunguhan. Subalit habang papalapit kami, napansin ko agad ang maliit na kakaiba. Ang baryo, sa labas, ay parang bagong urbanisado. Mga pava na pinalinis, mga bahay na pininturahan muli, mga kadyot na kalsada. May mga billboard pa ng bagong subdivision na nakalantad sa gilid ng daan. Para bang isang baryo na nagsikap magmukhang may pag-asa. Ngunit kakaiba, noong umabot kami sa sentro, napansin kong kakaunti ang tindahan ng karne. Hindi lang dahil maliit lang ang bayan, parang may kakaunting pagkaubos ng sariwang karne. Ang tindahan ng manok ay may lamang manok na parang hindi ganap. Parang may tumitigil sa paglabas ng dugo. Parang may talagang kakaibang paraan ng pagkakagawa ng ibinibenta nila. Hindi ko malagay sa dila ko kung bakit, pero noon pa lang, may kutob na ako.
Siguro kakaunti lang ang supply, sabi ko, para maibsan ang sarili kong aligaga. Nagpunta kami sa palengke, may mga tindang gulay at maraming stall ng kakanin. Kanya-kanyang huni ang mga nagtitinda, hindi kalakihan ang mga boses, ngunit may ngiti. May isang matandang babae na sumilip sa amin ng medyo matagal, mukhang alam niya ang bawat mukha sa palengke. Iniipit niya ang kanyang kamay sa bibig at nagbulong ng isang bagay na sinasabing hindi ko rin marinig. Naramdaman kong iba ang tingin niya kay Relson. May halong awa at takot. Napakaliit ng pagtingin niya na parang may nais siyang sabihin pero pinigilan. Naglakad kami patungo sa bahay ni Mang Hener. Malaki ang bahay nila kumpara sa ibang maliit na kubo sa paligid. May maluwag na sala at malaking mesa para sa pista. Pagdating namin, sinalubong kami ni Kendra na mga 16 pa siguro at ni Catherine na suot ang simpleng saya na may bakas ng pawis mula sa paghahanda. Kuya Relson, sigaw ni Catherine na may pagkamangha sa tinig. Nagyakapan sila, hindi ako magtatalo, may alikabok ng saya sa hangin. Nagmumukha kaming mga normal na pamilya sa larawan, ngunit may palatandaan, maliliit lang, na kailangan kong bantayan. Magkainan muna tayo, sabi ni Mang Hener habang pinapaupo kami. Inilagay nila ang mga pinggan sa mesa. Pansit, lechon na hindi naman kasing laki ng inaasahan, at mga kakanin na napakasarap. Sa gitna ng mesa, may isang maliit na florera na puno ng itim na bulaklak, hindi puti, hindi pula, at may mga kandila na hindi putla ang ilaw. Napatingin ako ng mas matagal. Hindi ako makapagsabi kung bakit napalitan ng isang lamparang kuryente ang luma naming lumang sentro ng bahay, pero may kakaibang aura ang mga kandila. Hindi ko sinabing naiinis ako, nagtataka lang. Salamat at nakarating kayo, sabi ni Mang Hener na may lunok sa tinig. Di ba maganda pa rin ang piyesta? Konti lang kami pero kontento. Habang umiikot ang mga plato at may mga awit na naglalakbay sa hangin, may isang matandang tao sa sulok ng sala ang tumayo at lumakad papalapit sa amin. Si Lolo Segundo na sa totoo lang ay hindi gaanong napapansin ng iba dahil tahimik siya, lumingon sa kanya. May ngiti sa labi ni Lolo pero may tanong sa mga mata. Nakita ko na may dalang isang maliit na supot ang matanda at tinuro ito kay Lolo. Mag-iingat kayo, muli niyang sinabi. Pero mas mabigat ang bigkas nito, hindi na basta paalala. May halong pag-aatubili ang kanyang tingin kay Relson. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya pero naramdaman ko na may lumulutang na seryosong bagay sa paligid. Dito ko inilabas ang maikling paalala para sa inyo. Kung bago ka lang dito at trip mo ang mga totoong kwento, mag-subscribe sa channel. Hindi ko ito sinasabi dahil gusto ko ng numero. Sinasabi ko dahil madalas, yung mga kwentong tulad nito, lumalaganap at nakakatulong sa iba. Pero babalik tayo sa aming kwento. Nagpatuloy ang gabi sa pagtawanan at pagkanta. May mga programa, may sayawan, may mga lobo na pumutok. Yun ang nakaraang gabi sa karamihan ng baryo. Mga taong nagmamadaling magpakita ng saya kahit may mga anino sa kanilang mga mata. Sa bandang huli ng hapunan, biglang huminto si Relson. Gumapang ang katahimikan sa amin. Para akong napaatras dahil may kakaibang tunog, parang katawan niya na tumitigil. Huminga siya ng malalim at nakita ko ang pag-iba ng kulay niya sa paligid ng labi. Kuya? Tanong ko. Sumagot lang siya ng mahinang ngiti. Sinubukan kong patahimikin ang sarili at isipin na pagod lang siya o gutom. Pero hindi gutom lang iyon. May mga panahon na hinahanap niya ang kalamnan na tila may nagugutom na mas malalim. Hindi ang normal na pagkain ng tao. Ilang ulit na naming napansin ang kakaibang kagustuhang ito. Noon pa ako nag-aalala. Umakyat kami sa kwarto kung saan kami matutulog. Ang silid ay may maliliit na bintana at may hanging bridge na nasa likod ng bahay. O hindi, palagay ko lang sa maling interpretasyon ng mata ko sa kadiliman. Si Relson ay umupo sa gilid ng kama at unti-unti nagkulay ang kanyang mga daliri. Ayos lang ako, bulong niya. Pero ang kanyang mga mata, may ibang ningning. Lumabas kami ni Lolo para tumingala sa buwan. Anak, bulong ko sa kanya, saan nagmula ang lahat ng ito? Hindi sumagot si Lolo, tiningnan lang niya ang mga bituin.
Alam kong may iniisip siyang malalim na bagay. Kung may naunang panahon na naging mabigat ang kanyang leeg, ngayon lalo akong nakaramdam ng bigat. Mag-iingat, muli ang kanyang paalala. Hindi ko na alam kung iniisip ko ba na iyan ay pangkaraniwan o tanda ng isang bagay. Kinabukasan, naglakad kami pabalik sa palengke. May mga anunsyo sa radyo tungkol sa mga manok na nawawala, at ang ilan sa mga tindahan ng karne ay natigil muna sa pagbebenta. May mga usap-usapan tungkol sa mga naglaho na alagang baboy mula sa ilang bakuran. Mga kwento na kusa kong inisip na tsikahan lang. Pero nararamdaman ko ang kaunting pag-igting ng mga ugat ko. Nagpakita si Catherine nang may daladalang maliit na manipulang supot ng kakanin para sa amin. Ngiti niya ay nagbibigay ng kakaibang init sa puso ni Relson. Nakita ko ang relief sa mukha niya kapag nakausap niya si Catherine. May kasiguraduhan sa pag-ibig na iyon na hindi niya maipaliwanag. Sa hapon, napagpasiyahan naming umakyat sa gilid ng ilog kung saan may hanging bridge na nag-uugnay sa isang maliit na isla ng mga lumang punong kahoy. Naalala ko ang unang beses noong bata kami na nilukso kami ng tubig na malamig at nagtawanan. Ngunit ngayon, kakaiba ang tunog ng ilog. May pag-etyo na hindi tugma sa huni ng mga ibon. Naglakad kami ng mabagal at sa pagtalon ng 100 hakbang, nanlumo ako nang mapansin ko ang mga mata sa dilim. "Romer," bulong ni Relson nang may konting pagkabalisa. "Ano yon?" Hindi ko rin alam. Sa gilid ng puno may 2 bagay na kumikislap, parang mata ng hayop. Ngunit malayo iyon at hindi dapat may gumagalaw doon sa ganitong oras. Ang buwan ay nagbaba ng sariling liwanag at nakapantay ako sa nilulon ng dilim. Umikot ang hangin at may napasok sa aking ilong, mabahong amoy, isang halo ng nabubulok na dahon at mantika, na sinusundan ng isang matamis na aroma na hindi ko maikakaila. Nagtakip ako ng ilong at napatingin sa paligid. Ang mga mata na iyon, hindi ko matiyak kung tao o anino, ay tumingin ng diretso sa amin. Para bang may kumikilala. Biglang tumahimik ang paligid. Tumigil ang tawanan at ang mga ilaw sa malapit na poste ay parang nagdim. "Parang may mga mata sa atin," sabihin ni Kendra sa pinakamalambing na tono. "Huwag kayong mag-alala," sabi ni Mang Henner na pilit na nagpapalakas. Pero narinig ko ang pagkaigting sa boses niya. "Maliliit lang iyan, baka aso ng kapitbahay." Ngunit alam kong hindi ganoon kadali ang bagay na iyon. Nang maglaon ng gabi, nagbalik kami sa bahay at nakaramdam ako ng kakaibang pagkaantok at pagkabalisa. Nakatulog kami ng hindi mapakali. Ginising ako ng isang malambot na kaluskos mula sa labas, parang may isang maliit na bagay na nag-aaral ng mga pintuan. Kinausap ko si Relson at sinabing magbabantay na siya. Hindi naman ako ang tipo na magising sa hindi mahalaga. Bungad niya, ngunit napansin ko agad ang paghihirap na nakatagong nasa mukha. Habang papalapit ang hating gabi, napansin kong nag-iba ang mga kilos ng mga tao sa paligid. May mga bulong-bulungan, may mga tumitingin sa amin nang may halong pag-iingat. May isang matandang babae sa labas ng bahay ni Mang Henner ang lumapit at nilapitan niya kaming mag-ama. Hawak niya ang isang maliit na tela at nagbigay ng malumanay na tingin. "Hindi lugar ninyo ito," ang sabi niya sa isang boses na parang gumuho sa hangin. "Mag-ingat kayo." Tumigil siya at tumingin kay Relson nang may matinding pag-aalalang hindi maipaliwanag. Hindi ako nagtanong pa, nang minsan, mas mabuti siguro. Ang telepono namin ay wala ring signal. Sinubukan namin ang network, wala. May kakaibang katahimikan sa komunikasyon. Para bang itinabi kami ng mundo. Nagpasya kaming maglakad papasok sa plaza para mag-aliw. Nag-iilaw pa rin ang ilang poste at may maliit na entablado kung saan may tumutugtog na banda. Ngunit habang papalapit kami, nakaramdam ako ng pagbabago sa hangin. Parang tuminging ang lahat ng tao sa paligid. May mga tingin na hindi ko na maliit ang ibig sabihin. May pagtataka. Anong nangyayari? Bulong ko sa sarili. At doon sa gilid ng plaza, nakita ko ang kauna-unahang malinaw na palatandaan na hindi lang chismis o sabi-sabi. May isang maliit na nilalang na lumabas mula sa anino ng Cebuah Banggera, parang maliit na aso, ngunit hindi. Tumakbo ito at tila may hinahanap.
Dali-dali akong tiningnan si Relson. Nakita kong umiilaw ang kanyang mga mata sa isang kakaibang paraan. Hindi ko maintindihan kung ano iyon, pero alam kong mayroon siyang pagpipigil. Habang tumatakbo ang nilalang papalapit sa amin, napansin kong may ibang anino ang nagsimula ring bumuo sa likod ng itaas ng veranda. Mas malaki at may anyo na hindi karaniwan sa karaniwang hayop. Sa sandaling iyon, natigil ang oras. Para sa akin, tumigil ang mundo nang makita ko ang mga matang iyon. Malalim, malamlam, at parang may ningning na hindi maingat sa paningin ng tao. Hindi ko alam kung ano ang susunod. Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin ito sa inyo nang hindi nababahala. Ngunit alam ko ang isang bagay. Hindi na namin nakontrol ang gabing iyon. May mga bagay na kumikilos sa dilim na hindi namin napipigil. Hindi ako pahanda na sabihin kung anong nangyari pagkatapos ng unang pagkakatitig na iyon. Pero may isang bagay na dapat kong sabihin ng malinaw. Hindi lahat ng mukha sa baryo ay kaibigan. May mga palatandaan na napalampas namin dahil sa kagustuhan naming maniwala na normal lang ang lahat. May mga bagay na itinago ng ngiti. At sa loob ng dibdib ko, unti-unti nang sumisirit ang takot. Hindi ang takot na pangkaraniwan, kundi ang uri ng takot na umaaligid sa looban ng pamilya, ang takot na ikaw mismo ang ikatwiran ng panganib para sa mga mahal mo. Bago ko tuluyang ilahad ang mas mabibigat na pangyayari, ang pagdiriwang na unti-unting nagiging isang larangan ng sigasig at takot, ay kailangan kong bumalik sandali sa pinanggalingan ng lahat, si Tito Alex. Noon pa man, may tsismis na umiikot tungkol sa kanya. Siya ang taong may pananalita, mukhang nakaayos sa damit, at may titig na hindi mo masisilip nang hindi napapansin. Gaya ng maraming taong nagtatago ng panlabas ng ngiti, dala-dala niya ang isang lungkot na hindi niya maikubli. May mga nagsasabing may galit siya sa pamilya namin. Hindi basta galit, kundi isang galit na ninanais ng paghihiganti. Hindi ko ito pinapaniwalaan noon. Bakit naman siya sasama sa amin? Ngunit ang gabi ng piyesta ay natupad na ang plano niyang supresahin ang katotohanan. Medyo naunang naglalakad kami ni Lolo at kumain ng tahimik. May pagkakataon na naiwan kami ni Relson na nag-iisa sa loob ng kusina. "Kuya," bulong niya sa katahimikan. Hindi ko maintindihan kung bakit ang iba'y hindi nakikita. Nilapitan ko siya at hinawakan ang kanyang balikat. "Hindi mo kailangan na mag-isa," sagot ko. Ngunit may nakatagong anino sa likod niyon, ang kanyang pagnanais na itago, ang kanyang pahiwatig na kung minsan mas madali para sa kanya na magpalitan ng pagiging isang normal na tao. Nang nagsimulang magliwanag ang buwan ng mas maliwanag, nakita ko ang unang maliit na pagdurugsa ng kanyang mga kamay. Parang pilit na kumikitil ang isang huwad na kalabog sa loob ng kanyang katawan. Hindi sinasadya, napahiga siya at tumakbo palabas ng bahay. Hindi ko alam kung ano ang pinakamasakit noon, ang sapilitang paglalayo ni Relson sa kakaibang nararamdaman niya, o ang paghingi niya ng pag-unawa sa akin. Umiyak siya nang halos walang tunog, at ang kanyang mga luha ay tulad ng ulan na unti-unting pumapatak sa lupa. "Romer, ako'y natatakot," ang bulong niya. Natatakot akong mawalan ng sarili ko. At doon nagsimula ang totoong labanan. Ang labanan na hindi namin inaasahan nang pumunta kami sa maling baryo. May mga tanong na kailangang sumagot. Saan nagsimula ang sumpa? Sino ang may kasalanan? At pinakamahalaga, hanggat kailan ako handang magsakripisyo para sa kapatid ko. Hindi ko sisirain ang kabanatang iyon ngayon sa mga detalye ng kung ano ang naganap sa dilim. Ngunit magsisilbing bantayog sa mga susunod na bahagi ang gabi ng piyesta. Ang mga mata sa dilim, ang amoy na unti-unting nangingibabaw, ang mga bulong ng matatanda na hindi namin pinakinggan, at ang maliit na desisyon na nagbago ng lahat, ang desisyon na manahimik at obserbahan, at ang desisyon na protektahan. Ang gabi ay patuloy na naglalakad patungo sa isang punto na hindi na namin makokontrol. Natigil ang oras nang makita ko ang mga matang iyon. Natigil ang oras nang makita ko ang mga matang iyon. Parang may hangin na huminto, at ang mga tunog ng piyesta, ang kantahan, ang halakhak,
ay naging malabong tugtugin na lang sa aking loob. Nakita kong kumaliwa ang isang nilalang at tumakbo papalapit sa mesa. Bigla itong tumalon at sumubsob sa isang plato ng kakanin. Hindi maglaon, may sumunod na mas malaki. Isang anino na hindi lang anino. Maya-maya ay nakita ko ang pagkakaiba ng pagkilos ng mga tao. Ang ilan ay umiilag, ang ilan ay parang may suot na maskara ng normalidad, at may ilan na tahimik na tumitingin, tila nag-aabang ng isang utos. "Relson, bantay ka!" Sigaw ko nang hindi ko inaasahan sa sarili ko, pero ang tinig ko ay naging manipis, parang papel sa harap ng umasang apoy. Si kuya ko ay tumayo, parang pinipilit ang sarili. Sa isang iglap, nagbayaw ang kanyang ulo at nakita ko ang mga ugat ng kembot sa leeg niya. May madilim na pagsipol na tumawid sa hangin, parang isang panunukso. Napahagulgol ako nang makita ko ang pag-iba ng kanyang figura. Hindi agad halata, pero may pagkuha ng liwanag mula sa kanyang mata na parang sinablig ng malamlam na apoy. "Romer." Bumulong siya nang halos mawala ang kanyang sariling boses. May luhang sumalubong sa sulok ng kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa pagsisikap na hindi tuluyang bumigay. Halos hindi na siya si Relson noon. Parang may ibang kung sino na nakadikit sa loob niya. Hindi ganap na kontrolado ng katawan na minahal ko mula pagkabata. Hindi ko mawari kung paano magsimula. Sa isang sandali ay tumakbo siya. Hindi upang saktan ang iba, o iyon ang libangan ng aking puso noon, kundi upang ilayo ang isang bata na naglalaro malapit sa mga mesa. Ngunit nang iyon ang nangyari, nakita ko ang mabilis na paggalaw ng kanyang mga kamay at ang kakaibang kakayahang kumilos na hindi tugma sa karaniwang tao. Napakabilis. Napakatiis. May nagpakuha sa akin na hindi ko siya dapat patigilin. May panibagong instinto na bumangon sa akin, protektahan ang kapatid. Ngunit bago ko mailabas ang sunod-sunod na salita, narinig ko ang isang tawa na hindi ko inaasahan. "Akala ninyo nagtatakbuhan lang ang gabi?" At ang boses na iyon ay maingay, may pagtawa na tila galit at saya sabay-sabay. Si Tito Alex ang lumabas mula sa dilim, nakaayos ang damit, naglalakad ng parang hari sa sariling dula. May hawak siyang maliit na ilaw na nagpapakulay sa kanyang mukha, ang uri ng ilaw na nagiging mapait kapag tinitingnan ng mas matagal. Lumalabong magandang palabas, sambit niya, at may halong pang-iinsulto ang mga mata niya kay Relson. Alam ko lang na maganda ang pagtatanghal ng isang taong may espesyal na talento. Tumayo si Lolo mula sa kanyang upuan, ngunit gaya ng dati ay tahimik. Ang mata niya, na sanay kong magdala ng payo, ay tila nagkakaroon ng pagbagsak ng pag-aalala. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit hindi nagpatalo ang tinig ni Tito Alex. "Hindi ko kayo sinabing pupunta rito nang walang dahilan," at nasa kanyang boses ang isang bagting na nagpasikip sa dibdib ko. May bayad ang lahat ng pagkakalimot. Nagsimula siyang magkwento, hindi agad ang buong kasuklam-suklam, ngunit sapat ang mga salitang bumagsak sa amin para magtaka. Pinag-usapan niya ang nakaraan, mga nakatagong galit, mga pangako na nabali, at isang sugat na hindi gumaling. May lumutang na pangalan, si Robaldo, at bigla akong nabalot ng malamig na pakiramdam. Si Robaldo, ang lalaki na minsang minahal ng aming ina, ang naiiwan sa alaala ni Lolo bilang dahilan ng mga paghihirap. Hindi ko kailangan ng buong detalyeng panghukuman. Sapat na ang tinig ni Tito Alex para maunawaan na ang kanyang paghihiganti ay hindi makamundo lang. Ito ay personal. "Akala ninyo malilimutan ko ang nangyari?" sabi ni Tito Alex sa isang malumanay na pagbulong. "Akala ninyo mawawala na ang lahat?" Tumayo siya ng diretso sa harapan ni Relson at para sa unang pagkakataon ay nakita ko ang kanyang mga mata na parang naiilawan ng isang hindi magandang kasiyahan. "Hindi ko pinatawad, hindi ko makakalimot, kaya ganito ako nagplano, para hindi lang kayo magdusa, kundi para malaman ninyo ang tunay na bigat ng pinagdaanan namin." Sinubukan kong pigilin ang sarili na magtanong. Gustong-gusto kong umalalay kay Relson sa kasabihing lumayo lang siya, pero nandyan ang isang bagay na mas matagal kaysa sa takot. Ang kaalaman na ang tiyak na pagkilos ni Tito Alex ay may kasamang sumpa. Hindi sa paraang ako'y magtuturo kung paano, kundi sa paraang alam nating parehong hindi maganda ang ginagawa niya dahil ginagamit niya ang mapanirang paraan ng paghihiganti.
Ang boses niya ay parang kutsilyo na dahan-dahang isinaksak sa mga alaala ng aming pamilya. Sa gitna ng maikling palitan ng salita, bigla na lamang sumigaw si Catherine. "Relson, huwag!" Mahina ang tinig niya pero puno ng pagkilos. Nakita ko kung paano niya inabot ang kamay ni Relson at ang laki ng kanyang tapang sa paglapit sa gitna ng kaguluhan. Ang mukha niya ay puti, ngunit ang mata niya ay nagliliyab ng tapang. Para sa kanya, para kay Relson, handa siyang harapin kahit ano. At doon nagbago ang lahat, hindi dahil sa himala o dahil sa kagandahan ng pag-ibig, bagkus dahil sa isang desisyon na hahantong sa pinakamabigat na sandali ng aking buhay. Relson ay nagtangka na kumatok sa sarili. Ang kanyang mga kamay ay kumikilos na parang may dalawang nag-aalitan. "Huwag kang magtiis ng ganoon," bulong niya, tila nagsasalita sa sarili. "Hindi ako papayag." Maya-maya, nagkulay ang kanyang mga mata ng malamlam na pulang daang libong hakbang, isang bagay na hindi ko maintindihan pa noon. Ngunit naramdaman ko ang paglamlam ng kanyang kaluluwa. At sa isang iglap, lumakas ang isang pag-ikot ng katawan niya, parang may pumipigil sa loob niyang manibag ang dulot ng sumpa. Sa sandaling iyon, kumilos si Tito Alex. Hindi siya sumalakay sa pamamagitan ng lakas ng braso. Ang ginawa niya ay mas malalim. Bumulong siya ng isang bagay na para sa akin ay parang hangin ng kasaysayan. Hindi ko sinasabing alam ko ang ibig sabihin, ngunit alam kong may inilalantad siyang pulos kabulaanan at hinabi na salita. "Kayo ang sasagutin. Hindi ko kayo papayagang itago ang katotohanan." At iyon ang panimulang suntok sa amin. Tumakbo si Relson, hindi sa akin kundi sa gitna ng plaza, at doon nagbago ang kanyang dibdib. Para akong may nakita na puwersa na sumabak sa kanya. May mga sigaw, may takot. Sa pagitan ng mga sigaw ay may mga tunog na hindi namin narinig noon. Isang tunog ng kagat na hindi direktang dugo ang iniuugnay ko, kundi isang pakiramdam ng pagkaubos, ng paghahanap. Nakita ko ang isang maliit na bata na muling nililisan ng kanyang lugar at huminto. Siya ay iniligtas ni Relson, ngunit hindi para walang kapalit. "Anong nangyayari?" Sigaw ni Lolo, at para sa unang pagkakataon ay narinig ko ang galit sa kanyang boses. Kumilos siya ng mabilis, hindi sa paraang nangingibabaw, ngunit sa paraang alam kong handa siyang magsakripisyo. Inaruga niya ang mga kamay ni Relson at ngumugol ng mga salitang hindi ko maisalin ng eksakto. May mga lumang awit siya, mga panalangin na hindi ako dapat magbanggit sa detalye. Hindi dahil takot ako, kundi dahil hindi ko ipinahihintulot na mailahad ang mga mapanganib na tunog na maaaring magbigay ng ideya sa sinumang may maling balak. Pero ang nangyari, may tumama sa katauhan ni Relson at sa loob lamang ng ilang segundo, parang may pirasong kumalabit sa loob niya na natanggal. Doon nasimulan ang diwa ng pagpapanalo at pagluha. Hindi biro ang nasaksihan namin. Si Relson, ang kapatid kong tahimik, ay naglalaban para sa sarili at para sa amin. Si Lolo, na may bitbit na karanasan, ay nagbukas ng isang konbersasyon na tila tahimik ngunit puno ng kahulugan. Hindi natin siya mawawala, bulong niya sa akin, at ang boses niya ay parang isang pangako na hindi mauubos. May paraan, kailangang pumili. At doon lumabas ang isang usaping hindi ko akalaing mapapakinggan ko. May lunas daw, ngunit may kapalit. Hindi ako nagtanong ng eksakto, hindi dapat, at hindi ko gustong ipakita ang aking kahinaan. Alam ko na ang kapalit na yon ay may kaugnayan sa dugo at pagtanggap. Hindi sa paraan ng ritual na ilalahad ko rito, kundi sa paraan ng loob na kailangang isuko. Ang isip ko ay umiiling na tanggapin ang posibilidad. Ang puso ko ay walang alinlangan. Kung may makaliligtas sa kanya, bumulong ako. Kung may paraan, huwag nating sayangin. Hindi ako sigurado kung ang boses ko ay matapang o takot lamang sa harap ng desisyon. Sa puntong iyon, nagtakda si Tito Alex ng isa pang bituka. Tumawa siya ng malakas at sa tawa niya ay tila parang humihiyaw ang isang kagubatan. "Sino ang susuko?" tanong niya, at tila hinamon kami. Hindi ko na iniisip ang sarili ko. Si Relson, sa kabila ng pagkalakay niya sa kadiliman, ay pinakumbaba ang ulo niya.
Ang mga mata niya ay nakatingin sa akin na punong-puno ng panghihinayang at pag-ibig. Maya-maya, inabot niya ang kamay niya, hindi para saktan ako, kundi para humingi. Romer, ang bulong niya na puno ng paggising sa loob ng gabi. Kung may sino man na makakapagsalba sa akin, ikaw iyon. Hindi ako nagpapatawad sa sakit na ito. Hindi ko matanggap. Ngunit habang nakikita ko ang kanyang pagkakabagsak, ang mga alaala ng aming pagkabata, ng aming pagmamahalan, ng mga maliit na sakripisyo ng aking kapatid, ay pumutok sa loob ko na parang walang hanggan. Ang anumang takot ko ay napalitan ng isang bagay na mas malakas kaysa sa akin. Ang kagustuhang iligtas siya kahit mawala ang sarili ko. Hindi ko na pinakinggan ang mga pagsalungat. Hindi ko na pinakinggan ang mga babala. Ang mundo ay nag-ikot na lang sa bibig ng desisyon. Lumapit ako kay Lolo. Ang mga kamay niya, bagaman pinong ang balat, ay may titig na determinasyon. Inilagay niya ang palad niya sa aking ulo at may mga salita siyang sinabi na parang hininga sa aking tenga. Hindi ako magbibigay ng eksaktong ulat sa mga salita. Hindi dahil takot akong sabihing banal ang ginagawa niya, kundi dahil ipinapangalagaan ko ang mga hangganan ng kwento. Ang pagsalubong sa sumpa ay hindi dapat maging gabay. Ngunit ang nilalaman niya ay malinaw. May paraan para ilipat ang pasanin at may paraan na ang isang tao ang babayaran para kumawala ang kasama. Handang-handa ka ba? Tanong ni Lolo. Hindi ko sinagot. Wala akong lakas para magtanong pa. Ang pag-iyak ni Relson at ang pagtingin ni Catherine ay sapat na para pasindihin ang loob ko. Opo! Iisip ko, sabi ko habang ang sarili ko ay tila natutunaw sa isang damdamin na hindi maikukumpone. Pinapayagan ako ng mundo na maging tapat sa desisyon na iyon. Hindi ako perpekto, hindi ako bayani sa kwento ng iba. Ngunit sa gitna ng dilim, napagpasyahan ko na kukunin ko ang sumpa, hindi para magpakitang tao, kundi dahil palagay ko iyon ang paraan para mapunit ang susunod na dagok sa puso ng aking kapatid. Hindi ko ilalarawan ng ritual. Hindi dahil takot ako, kundi dahil hindi ito dapat ituro. Ang nangyari ay parang pagkakatali ng dalawang landas, isang pasanin ang lumipat mula sa isang katawan tungo sa isa pa. Ito ay parang malamig na kamay na dumapo sa akin, pumipilit na ilagay ang bigat ng loob sa aking dibdib. Hindi ko masabi kung gaano katagal iyon tumagal. Mga segundo o oras na parang gabing walang hanggan. Ngunit alam ko ang resulta. Naramdaman ko ang isang ugat ng kakaibang pangangailangan sa loob ng sarili ko. Parang may maliit na apoy na hindi ko pinapansin na kumakain ng laman ng pagkatao. Nang lumabas kami roon, ang apoy ay hindi naglaho. Nag-iba lang ang direksyon. Ang reaksyon ng iba? May pag-ungol ng pagkabigla, may pag-iyak. Naramdaman ko ang mga kamay ni Catherine na kumapit sa balikat ni Relson. Si Lolo ay nagbagsak ng humiga sa sahig ng parang pagod. Si Tito Alex, sa kabilang banda, ay nagsimulang magpakita ng galit na mistulang nasaktan sa pagkatalo niya. Ngunit hindi nagtagal, ang gabi ay hindi iniiwanan kami ng basta-basta. Pinagsamantalahan ninyo ang isang bagay na hindi naman sa inyo, galit na sambit ni Tito Alex. Hindi kayo magwawagi. Ramdam ko ang kapal ng kanyang boses na puno ng mapait na taglay. Ngunit may mga sandali na ang hustisya ay hindi lumilitaw sa mga salita. Napansin kong may pag-aalab na naganap sa kanyang mukha, hindi dahil sa galit lang, kundi dahil sa isang bagay na matagal na niyang gustong makamit. Ang kanyang mga kamay ay dumampi sa paligid at may lumitaw na kakaibang pangyayari. Hindi ako magsasabing tadhana ang naging hatol, ngunit hindi rin ako nagsasabing hindi. Ang kanyang katauhan ay unti-unting bumagsak, parang isang itim na lamok na binilang sa hangin. Hindi ako sigurado kung anong nangyari. Akala ko ba dahil sa aking desisyon, nagbago ang daloy ng sumpa? Pero nang tumigil siya, hindi na namin siya nakita muli sa ganitong anyo. Matapos ang lahat ng ito, nagkaguluhan ang baryo. May mga tao na humikbi, may mga tumulong magkarga ng nasugatang bata, may mga nagtakbuhan. Kami naman, ang pamilya, ay nanatiling magkayakap, napagod ngunit buo. Hindi ko maisip kung paano nangyari ang paglilinis ng hangin sa amin, ngunit unti-unti ang mga mata ng mga tao ay nagbalik sa dati nilang kulay.
May ilan ding isang tahimik na paglapit sa amin, si Mang Henner, si Kendra, at syempre si Catherine. Ang hapagkainan ay tila nag-iba, inalis ang itim na bulaklak at papalit ang puting maliliit na pamaypay. Bago mag-alis, tumabi si Lolo sa akin at hinawakan ang aking kamay. Mag-iingat ka, ang sabi niya. Hindi nagtatapos dito ang lahat. Ang pagkalipat na ginawa mo, maaari maging mapait na kasama, ngunit ginawa mo ang tama para sa pamilya. Hindi ko kayang magsalita. May luha ako, may galak sa puso, ngunit may bakas din ng kawalan na kumapit sa dibdib ko. Alam ko na hindi ito simpleng sugat na matatanggal ng mga gamot. Ito ay mga pilat na mananatili na magbibigay paalala sa mga desisyon na ginawa namin. Sumunod na araw, nagpaalam kami. Hindi namin itinurong ang lugar na iyon, tulad ng dapat. Hindi kami humarap sa pulis o sa kahit anong opisyal. Hindi na kami nag-iwan ng bakas. Nagpasya kami na lumarga kaagad. May amoy pa rin ng uling sa aking damit at ang tunog ng piyesta ay parang naglaho na lamang. Sa loob ng van pauwi, naramdaman ko na may kasamang kakaibang pagkain na kailangan ipagpaliban. Hindi pagkain ng karne lamang kundi ang pagharap sa sarili. Tila ba ang bawat hakbang pauwi ay may daladalang kaunting paglabag sa katahimikan. Hindi agad malinaw sa amin kung ano ang mangyayari kay Relson. Subalit sa loob ng ilang linggo, unti-unti siyang bumalik sa sarili. Hindi ko sasabihing nawala na ng anumang tanda ang nangyari, ngunit natigil na ang mga pagnanasa na pinangangasiwaan niya noon. Nagkasal sila ni Catherine ng tahimik, hindi ang marangyang kasal na pangmaingay. Isang maliit na seremonyang puno ng pag-asa. Ano ang nagbigay daan? Hindi ako sigurado, ngunit naniniwala ako na ang pagtanggap ni Catherine ang isa sa mga susi. Ang pagmamahal niya kay Relson ay hindi nagbago dahil sa nangyari. Kahit na alam niya ang lahat at pinili pa rin siyang mahalin. Iyon ang nagpapagaan ng loob ko. Si Tito Alex, hindi namin siya nakita muli. May kwento na kumalat. May nalagay siyang malalim na problema at sa huli ay napariwara ang sarili niya sa sariling galit. Hindi kami nagdiriwang sa kanyang pag-alis. Hindi naman yon hustisya na kailangan ipagdiwang. Ito ay simpleng pagwawakas ng isang buhay na puno ng hinanakit. Sa puso ko, nananatili ang kalungkutan na nagtatago ng mga dahilan kung bakit may taong nagiging ganito. Lumipas ang panahon, nagpasya kaming umalis. Ako man ay napilitang lumayo, hindi lang dahil nais kong iwan ang alaala, kundi dahil natatakot akong baka muling dumating ang sumpa sa akin o sa sinumang mahal ko. Nasa isip ko pa rin ang kapalit na tinalo ko. Ang pakiramdam na may kakaibang uhaw sa aking loob at ang pagkakataon na ang presensya ko ay maaaring maging banta sa iba. Kaya nagdesisyon akong magtrabaho sa ibang bansa, isang bagong simula. Amerika ang pinili ko, sa tulong ng isang kakilala na nagngangalang Victoria. Siya ang naging tulay para makalabas ako ng bansa, hindi dahil sa pagtakbo, kundi dahil sa pagnanais na makahanap ng katahimikan. Huwag ninyong isipin na nilaktawan ko ang pananagutan. Hindi. Ang pag-alis ko ay bahagi ng pag-aalaga sa mga mahal ko. Isang paraan para hindi ko malagay sila sa panganib. Sumama ako, nagtrabaho at unti-unting binago ang aking buhay. Naging mahirap ang mga unang buwan, ang pakiramdam ng pagkaalala sa mga gabi, ang pagdududa kung makakaya ko live to my promise sa sarili. Pero may mga sandali ring payapa, lalo na kapag naririnig ko ang tawanan ni Victoria o ang amoy ng kape sa umaga. Siya ang naging kaagapay ko, simpleng tao na may tunay na pag-unawa. Samantala, si Relson at Catherine, nagkaroon sila ng anak. Pinangalanan nila siya ng isang maliit na pangalan, Zairus. Ang unang larawan na ipinadala nila sa akin ay tumimo sa puso ko. Maliit na kamay, maliliit na hikbi, at ang ngiting parang kumikislap sa buwan. Iyon ang nagbigay ng bagong pag-asang malalim kaysa sa pag-asa ng nakaraang buhay. Ipinakita nila sa akin na kahit nasaan man kami, may mga bagay na bumabalik. Pag-ibig, pagkabuo, at pag-asa. Sa tuwing nakakakita ako ng larawan ni Zairus, natatanggal ang bigat sa isang iglap. Hindi dahil nakalimutan ko ang nangyari, kundi dahil ang pag-ibig ay isang piraso ng buhay na hindi mawawala kahit gaano pa kasakit ang nakaraan. Ngunit hindi mawawala lahat.
May mga gabi pa rin na nagigising ako sa dilim at nararamdaman ang kakaibang kakulangan sa loob ng dibdib ko, parang bihirang uhaw na hindi mo matugunan ng normal na pagkain. Ipinapaalala nito sa akin nang mabait ang desisyon ko, na may presyo ang bawat sakripisyo. Nasa isip ko rin ang mukha ni Lolo sa huling pag-uusap namin, ang mga matang puno ng timbang at pag-asa. Alam kong hindi niya inasahang mabibigo. Umaasa siya na ang ginawa ko ay magbibigay ng kapayapaan. Minsan, naiisip kong paano kung hindi ako sumang-ayon. Ano ang nangyari sa amin? Marahil mas malala. Marahil mas maraming nasaktan. Ngunit hindi iyon makakatulong ngayon. Naging malinaw sa akin na ang pagiging tao ay kung minsan ay nangangahulugang pagtanggap ng masakit na desisyon para sa kabutihan ng iba. Sa mga darating na taon, nakapag-ayos ako ng buhay. Nakapag-ipon, nakabili ng maliit na apartment, at nakapagtrabaho ng matiwasay. Nagkaroon ako ng mga kaibigan, ngunit bihira ang nakakaalam ng buong kwento. Ang totoo, iilan lang ang totoo kong pinagkakatiwalaan. Victoria ang isa, at madalas niyang sinasabi na may paraan para maghilom ang lahat. Hindi ako ganap na naniniwala sa panlasa ng mga salita. Naniniwala ako sa mga gawa. May mga pagkakataon na bumabalik ako sa Pilipinas, hindi madalas, ilang beses lang kada taon, at kapag bumabalik ako, palagi akong tumitingin sa direksyon kung saan naganap ang piyesta. Hindi ko tinatanaw ang lugar, tinitingnan ko ang alaala. Minsan ay dumaan ako sa bahay ni Mang Henner o kumusta kay Kendra at lagi silang may ngiti. Si Catherine at Relson, umaabot ang mga video call kapag may kailangan. Mahal nilang ipakita sa akin ang paglaki ni Cyrus, ang iba't ibang yugto ng kanyang buhay. At sa bawat larawan, may damdamin akong halos hindi maipaliwanag. Pasasalamat, lungkot, at isang malalim na pag-ibig na nagtatagal. Ngayon, kapag pinipili kong ilahad ang kwentong ito, hindi ako naghahanap ng pagkilala o kapangyarihan. Hindi ako isang mandirigma o santo. Isa akong tao na nagkamali, nagmahal ng sobra, at sumuko ng sarili upang iligtas ang ibang tao. Kung may natutunan ako mula sa lahat ng nangyari, iyon ay ang kahalagahan ng pamilya at ang dili matatawarang kapangyarihan ng pagtanggap. Si Catherine, sa kanyang kabutihan, ay tinanggap si Relson at ang buong pangyayari, pinili niyang manatili. Iyon ang tunay na tapang sa kwento na ito. Bago ko tapusin, at bago ko kayo hihilingin ng isang maliit na pabor, may dalawang bagay akong gustong sabihin. Una, ang mga palatandaan na hindi natin pinapansin, ang mga bulong ng matatanda, ang kakaibang amoy sa hangin, ang mga mata na parang nagbabantang matanaw, huwag basta baliwalain. Hindi ito sinasabing kailangan nating takutin ang buhay ng sobra, ngunit dapat nating pahalagahan ang mga babala ng ating kapaligiran, lalo na kapag may mga mahal sa atin na maaaring maging biktima. Pangalawa, pagdating sa pamilya, sa pag-ibig, minsan kailangang gumawa ng napakahirap na desisyon. Hindi lahat ng tao ay handa at hindi lahat ng puso ay makakaya. Ngunit kung may isang bagay na natutunan ko, iyon ay ang hindi kawalan ng pag-asa. Miss Ligaya, Tol, at sa lahat ng nakikinig. Kung kayo ang nasa posisyon ko, ano ang gagawin niyo? Aaminin ninyo na kukunin ninyo ang sumpa para iligtas ang inyong mahal? O maghihintay kayo ng ibang paraan? I-comment ang sagot ninyo. Ibahagi ito sa isang kaibigan kung sa tingin ninyo makakatulong ang kwentong ito. At kung gusto ninyo ng higit pang mga totoong kwento gaya nito, mag-subscribe sa channel, huwag lang para sa akin, kundi para sa mga boses na kailangan ding marinig. Maraming salamat sa pakikinig. Ang gabing iyon sa Maling Baryo ay nag-iwan sa amin ng marka. Hindi lahat ay natalo. May mga panalo ring lumabas. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal na hindi nawawala at ang kapayapaan na hamak na mas mahalaga kaysa anumang paghihiganti. Paalam at mag-ingat kayo sa mga paglalakbay ninyo. Huwag basta-basta pumayag na kumalat ang mga anino sa paligid ninyo. Kung kailangan ninyo ng kwentong magpapaalala ng katapangan at sakripisyo, andito ako. Subukan niyong i-comment. Ano ang pinakamalaking sakripisyo na ginawa ninyo para sa pamilya? I-share ang kwento kung naantig kayo.
At kung bago pa lang kayo dito, mag-subscribe para marinig ninyo ang iba pang totoong karanasan na nagsasalamin ng takot, pag-asa at pag-ibig.